Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga latest at importanteng balita dito sa mundo ng cryptocurrency. At sa video na ito ay aalamin po natin kung ano po ang posibleng epekto kung gagamitin ng lahat ng bangko sa Japan itong si XRP, yan, ng Ripple. Gaano kaya kataas ang maaring iangat ng presyo nito? At ano ang impact nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan mga crypto, umpisahan po natin sa kung ano po ang XRP at bakit po nito maaring baguhin ang traditional finance. Ayan, si XRP ay isa po itong cryptocurrency na ginawa ng Ripple Labs. Ang layunin po nito ay gawing mas mabilis, mura at efficient ang cross-border payments kumpara sa mga traditional financial systems tulad po ng SWIFT. Sa halip na maghintay ng ilang araw para sa international transactions, pwede pong matapos ito sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang XRP Ledger or XRPL. Ngayon ay bakit po naging sentro ng usapan ang mga bangko ng Japan? Ngayon ay ang Japan po ay isa sa pinakamalaking financial market sa buong mundo. Meron po silang trillions of dollars na umiikot araw-araw sa kanilang ekonomiya. Ang mga pangunahing bangko tulad po ng Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, ayan, Mizuho, ayan, at Mizuho ay nagpuproseso ng bilyong-bilyong dolyar na transactions araw-araw. Sa dami po ng perang umiikot, importante para sa mga bangko na maging efficient ang kanilang sistema. Ang problema ay maraming mga bangko sa Japan at iba pang bahagi ng mundo ang gumagamit na rin ng SWIFT system. Bagamat ito ay kilala na sistema, mabagal at mahal ito. Kaya naman naging interesado ang mga financial institutions sa mga solusyon na ino-offer ng Ripple gamit itong si XRP. Ngayon ay ano naman po ang papel ng SBI Holdings at ang posibilidad ng malawakang pag-adapt kay XRP. Yan, ang SBI Holdings, yan, isa sa pinakamalaking financial institution sa Japan, ay matagal na pong supporter ng Ripple at saka XRP. Ang kanilang CEO, si Ginoong Yoshitaka Kitao, ay vocal sa posibilidad na paggamit kay XRP sa banking sector. May mga reports pa na nagsasabing posibleng umabot sa 80% ng mga bangko sa Japan ang gagamit kay XRP. Bagamat wala pong official na confirmation dito, malaki pa rin ang potensyal. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto kung tuluyan pong gamitin ng mga bangko itong si XRP. Kung gagamitin ng mga bangko sa XRP para sa kanilang remittances at saka settlements, tataas ang trading volume nito. Ang demand kay XRP ay posibleng mag-shoot up na siyang magpapataas sa presyo nito. Ayon po sa mga eksperto, posibleng pumalo po ang presyo ng XRP mula $20 hanggang $50 kung tuluyang mag-a-adapt ang Japan. Pero kung sumunod ang ibang bansa sa Asia, yan, dito po sa Asia, pwede pong pumalo ito sa $50 hanggang $100. Sa pinaka-optimistic na scenario, kung pati central banks at financial institutions sa buong mundo ay gumamit ng XRP, posibleng umabot po ito sa $100 hanggang $500. Yan, o higit $500. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors, lalong-lalo na sa mga nag-i-invest kay XRP. Ayan, kung mangyayari ito, malaking oportunidad ito para sa mga Pinoy na may holdings kay XRP. Ang pagtaas po ng presyo nito ay magbibigay ng malaking kita sa mga matagal na pong nag-invest sa token na ito. Bukod dito, kung gagamitin po ng mga bangko sa Japan si XRP, posibleng sumunod ang ibang financial institutions sa Southeast Asia, kabilang na po ang Pilipinas. Ibig sabihin, mas magiging mabilis, mura at convenient ang cross-border transactions para sa mga OFW na nagpapadala ng pera sa bansa. At yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, teka lang sa mga ka-crypto enthusiast natin dyan.
Hindi po natin dapat kalimutan na ang lahat ng ito ay espekulasyon lamang. Wala pa rin pong kumpirmadong balita tungkol sa widespread adoption ng XRP sa bansang Japan. Kung mag-i-invest ka po kay XRP, gawin mo po ito ng may sapat na kaalaman at huwag pong basta-basta magpapadala sa hype. Tandaan, volatile po ang market ng cryptocurrency. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.